Tahimik lang at patango-tango si Tata Ingo habang ipinapaliwanag ni Adolfo kung bakit hindi nakadalaw sa bahay ng mag-asawa. Paminsan-minsan ay palihim pang sumesenyas ang mama upang maituro sa binata ang dapat sabihin. Ayon kay Adolfo, nagpabalik-balik ito sa gubat upang maghanap ng magagamit sa inaayos na tirahan. Sa sobrang pagod ay sinamaan ito ng katawan at ilang araw nagpahinga. Dugtong pa nito'y nang umigi ang pakiramdam ay agad nitong binalak ang pagdalaw sa bahay ng mag-asawa. Dangan at naunahan na nga lamang. Iyan nga ang sabi ko dito kay Rosana. Ang sabi ko, huwag masyadong mag-alala. Kaya lang hindi pa rin mapakali, kaya napasugod na kami dito. Putol ni Nana Sela sa pagsasalita ni Adolfo. Wari ba'y hangang-hanga pa sa sarili dahil tama ang naging sapantaha. Nakahinga naman ng maluwag ang binata. Hindi na nito kailangan pang dugtungan ang isang kasinungalingan. Ang totoo'y kinakabahan na ito dahil hindi na alam kung ano ang susunod na sasabihin. Lihim itong nagpasalamat dahil naniwala naman ang kausap kasabay na rin ang paghingi ng tawad. Huwag ka na munang magkikilos, batang ito. Mas mahirap kung mabibinat ka. Pigil pa ng Ale sa ginagawang paghahanda ni Adolfo sa makakain nila. Nangiti si Adolfo at saka palihim na sinulyapan si Rosana na hindi nagawang tignan habang nagsisinungaling. Nagyuko naman ang ulo ang dalagang mapulang-mapula ang magkabilang pisngi dahil sa hiya. Masyadong naging bukas sa pagsasabi ng naging damdamin niya ang itinuturing na ina. Hindi na niya namamalayan ang ginagawang paghimas sa malago at malambot na balahibo ng malaking asong nakahilig sa kanyang paanan. Napansin ni Nana Sela ang asong kinagigiliwan. Nakakatuwa iyang alaga mo. Nung una natakot kami na baka mangagat. Kasi naman pagkalaki-laki. Pero katagalan maamo naman pala. Kay ganda-ganda. Isa pa'y ubod ng talino. Parang taong may isip. Ano bang pangalan niya? Naigtad si Rosana. Nangunot ang noo dahil sa muling pagkisap ng munting liwanag sa kanyang isip, kasabay ng mahinang bulong na narinig. David. Inabangan niya ang isasagot ni Adolfo. Hugo ho, Nana Sela. Hugo ang pangalan niya. Sagot ni Adolfo, ngunit kay Rosana nakatingin. Natigilan si Rosana pagkaraay marahang ipinilig ang ulo. Hugo. Hugo. Pag-uulit niya na waring kinakabisa ang pangalang narinig at saka hinagod ang ulo ng asong katabi. Nangiti si Adolfo bagaman bahagyang lumamlam ang mga mata. Ipinaling nito sa aso ang tingin na nakatingin din sa binata. Nagtama ang paningin ng dalawa. Parehong nagtutubig ang mga mata. Muling lumipas ang mga oras nang hindi nila namamalayan. Nalibang sila sa paggala sa malawak na bakuran habang tila hindi nauubusan ng pagkukwentuhan. Inanyayahan ni Adolfo ang mag-anak na doon naman ang halian. Sa isang malapad na papag na nasa ilalim ng kambal na puno, magkatabing naupo sina Tata Ingo at Nana Sela upang makapagpahinga. Nagpakitang gilas si Hugo. Sa di kalayo ang naaabot ng tanaw ng mag-asawa kung saan naroroon ang kulungan ng mga alagang manok ni Adolfo
ay dahan-dahan itong pumasok. Itinaboy nito sa maliit na kulungan ang dalawang dumalaga. Pagkara ay nagtatakbo at nawala sa paningin. Nang bumalik ay kagat-kagat na ang isang basket na naglalaman ng mga manibalang at hinog na papaya. Pumalakpak ang mag-asawa, hangang-hanga, tuwang-tuwa. Muli namang natigilan si Rosana nang makita ang itsura ng malaking aso. Muling kumisap ang liwanag, kasunod ng imaheng katulad nito. Mabilis niyang ipinilig ang ulo at saka nagpawala ng malalim na paghinga. Napabuntong hininga rin si Adolfo na nakatayo pala sa gawing gilid at kanina pa nakatingin sa kanya. Inako ni Rosana ang pagluluto, ngunit hindi pumayag si Adolfo. Sa huli nagkasundo na lamang silang magtulungan. Si Rosana ang nagparikit ng kahoy sa kalan at nagsalang ng tubig na pakukuluin, habang si Adolfo naman ang naghahanda sa mga manok na kakatayin. Si Rosana ang naghanda sa panahog na gagamitin habang nakasalang ang sinaing, habang si Adolfo naman ay naglilinis ng manok na lulutuin. Naging abala ang dalawa sa ginagawa. Parehong masigla, nagkukwentuhan, nagbibiruan, nagtatawanan. Natatawa nilang sinaway sa paglikha ng ingay ang isa't isa nang malingunan ang mag-asawang nakahiga na sa papag at natutulog. Nakaunan sa sariling braso si Tata Ingo, habang si Nana Sela naman ay nakaunan sa katawan ni Hugo. Natigilan si Rosana nang may kumisap na liwanag. Sandali pa'y nandilat ang mga mata. Si Nana Sela ay biglang naging siya. Ang sarili niya ang nakikitang nakahiga at nakaunan sa katawan ni Hugo. At sa halip na papag, nakahiga sila sa damuhang napapaligiran ng mga puno at halaman. Nagitla siya ng may humawak sa kanyang braso. Teresa, mabilis niyang ipinaling dito ang paningin. Mariin niyang naipikit ang mga mata ng masilaw sa biglang pagsulpot na naman ng liwanag. Rosana, ayos ka lang ba? Noon lang siya tila nahimasmasan at sa pagdilat ng mga mata, nag-aalalang mukha ni Adolfo ang kanyang nakita. Mabilis siyang ngumiti at saka tumango. Iginiya siya ni Adolfo para makaupo. Mabilis itong kumuha ng maiinom at iniabot sa kanya. Salamat, aniya. At nang muli nitong kumustahin ang nararamdaman niya, ay nakangiti na siyang sumagot. Hindi nagtagal at nagbalik na sa dating sigla ang kilos ni Rosana. Magkakasalo silang nananghalian. Ikinasiya ni Tata Ingo at Nana Sela ang mainit na pagtanggap ni Adolfo, lalo na ang naging pakikitungo nito kay Rosana. At higit sa lahat, ang naging pagganti ng kanilang dalaga. Ang ikinikilos ng dalawa ay higit pa sa malakas na hiyaw ng mga salita. Ilang linggo pa ang matuling lumipas nang magpahayag ng pag-ibig si Adolfo kay Rosana. Tinanggap naman ito ng dalaga. Masayang-masaya sina Tata Ingo at Nana Sela nang malaman ang magandang balita at ang binabalak na pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Gayunpaman, nabahira ng lungkot ang damdamin ni Nana Sela dahil mawawalay na sa piling nila ang itinuturing na anak. Laking tuwa ng mag-asawa nang magpaalam si Adolfo na makapagpatayo ng kubo sa gawing likuran ng malawak na lupa ng mga ito.
Ayon pa dito ay sasaglit na lamang ito sa sariling bahay upang matignan ang mga tanim at tuwing araw ng linggo ay doon na sila ni Rosana magpapalipas ng gabi. Ayon pa rin sa binata, ay kukuha ito ng tagapagbantay doon na makakatuwang sa mga gawain. Pagkalipas ng ilang mga buwan, idinaos ang isang simpleng kasalan. Sa bahay ni Adolfo nanatili ang mga bagong kasal upang pagsaluhan ang tamis ng pulot gata. Parehong luhaan, naging iisa ang kanilang puso at katawan. Naging piping saksi ang buwan na waring nahihiya kung kaya't mapusyaw ang ibinugang liwanag. Gayon din ang mga panggabing ibon at kulisap na umiwas makalika ng nakabibinging ingay. Mahimbing na sa pagtulog si Rosana, ay gising pa rin si Adolfo. Walang sawang hinahagod ng tingin ang magandang mukha ng kabiyak na nakaunan sa kanyang bisig. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwalang naging posible ang imposible. Siya si Victor, ang lalaking isinumpa at nabalot sa madilim na hiwaga. Ang nilalang na daang taong nahimlay at isa ng kalansay ay muling nagkaroon ng dugo at laman dahil sa dugo ng isang alay, nang dahil kay Teresa. Noon, dugo nito ang nagpabalik sa kanya sa mundo ng mga buhay. At ngayon naman, ang pag-ibig nito ang muling bumuhay sa kanya. Hindi niya akalaing ang kamatayang igagawad ng Phoenix ay magiging bagong buhay kung may magmamahal sa kanya. Napakaraming taon ang lumipas. Matagal siyang naghintay na muli nitong makilala, muling maalala. Hindi man ito masambit ang tunay niyang pangalan ay sapat na sa kanya. Siya pa rin naman si Victor. Adolfo man ang itawag. Magkasama nilang ibabaon sa limot ang mapait na nakaraan. Kasama ang matalik na kaibigang si David na kasunod niyang nabuhay. Kung dahil sa isinumpa nitong katapatan sa kanya o pagmamahal sa kanila ni Teresa, ay hindi nila alam. Manatili man ito sa anyo ng malaking aso ay ayos na. Ang mahalaga'y magkasama pa rin sila. Magkatuwang pa rin pangangalagaan ng isa't isa, lalo na ang babaeng pareho nilang minamahal. Pumatak ang kanyang luha. Wala na siyang mahihiling pa. Habang buhay na niyang makakasama si Teresa, kasabay ng tatanda. Pakamamahalin niya ang Teresa noon at ang Rosana ngayon.